Magandang araw mga kabugtaw. Alam nyo, may nagpadala sa akin dito ng Filipino income groups and how much they're earning for a family of five sa 2021 prices. No? Naka-categorize dito sa income group: poor, low income but not poor, lower middle income, middle class, upper middle class, upper income but not rich, and rich. No? Sa poor, sa range of monthly family income, less than 12,030 pesos per month. No? Mas mababa. So kung kumikita ka ng 12,000 kada buwan, ikaw ay tinaguri ang mahirap, poor. No? 12,000, imagine yung 12,000 na yan, isang lunch lang yan o dinner. Minsan ka dinner, maabot ng 30,000, no? Isang dinner lang ng mga mayayaman. Sa low income but not poor, between 12,000 to 24,000 per month. No? Karamihan dito, walang sariling bahay, nagre-renta, kuryente mo pa. No? Tubig. Sa lower middle income, between 24,000 to 48,000 per month. Sa middle class, between 48,000 to 84,000 per month. Sa middle class, between sa upper middle income, between 84,000 to 144,000 per month. Sa upper income, between 144,000 to 240,000 per month. Sa tinataguri ang rich, mayaman, at least 240,000 a month. Siguro mga ano yan, 4,500 US dollars pag na-income ka. Sa Amerika, average income doon is 60,000 a year, or that's 5,000 a month, no? Ang 5,000 is 250,000. Sa ordinaryo lang yan. No? Bakit ba ang liit ng sweldo sa Pilipinas? At bakit mas maraming mahihirap kaysa sa mayayaman? Yung mahirap sa mayaman, ano yan fact of life yan. Mula pa noon, andyan na yan. Hanggang sa wala na tayo dito, meron pa rin ganyan, may mahirap at mayaman. Kaya lang, dapat hindi ganito kalayo ang agwat. Kaya nga ang pamagat natin ngayon ay The Great Divide. Naisipan ko itong pamagat na to kasi maraming blogs, aming news article ang lumalabas. Pero tulad ng sinabi ko dati, para bagang walang uh, pakialam ang mga karamihan sa ating mga Pilipino. Bakit? Kasi may great divide nga eh. Yung naiisip na mga middle class o mga higher income class, hindi naiisip ng mga lower income class. No? Kaya kahit anong banat mo dyan, ako, pinasunod ako ni Miss Marlica, pag nanonood ako sa kanya, nagagalit din ako. Pero karamihan sa atin, hanggang galit na lang siguro. No? Wala ring magawa. Kasi may, ano nga fatalistic attitude ang mga Pilipino, yung bahala na, ipapasa Diyos na lang. Ngayon ako, Diyos ko, wala pang gagawin ng Diyos dyan. It is our mess, and then we have to clean it up. No? Siguro we are working on an inadequate cosmology na para mga Diyos na mga Grego na kukumpas na ng kamay, magbabago ang buhay mo o magbabago ang lipunan. Hindi po ganyan ang realidad, no? Ang katotohanan. The Great Divide. In fact, may mga nagsabi nga, dito sa Pilipinas, walang middle class. It's either mayaman ka o mahirap ka. No? Kahit yung mga tinatawag nating middle class, talagang they're also struggling, barely having both ends meet, no? Kuryente, pagkain, bahay, tubig. Ang pinakamalaki atang kumakain ng budget yung pagpapaaral sa mga bata, no? Tuition, baon, araw-araw.
libro, gamit, mga projects. Kaya saan tayo patutungo? Bakit nagkaganito na ang agwat ng mayaman at mahirap sa Pilipinas ay napakalayo? Kasi ako, I'm a social democrat at nakita ko sa mga social democratic countries, especially sa Nordic countries, no? Sweden, Finland, kahit yung mga Canada, Australia, mga Scandinavia, Japan, hindi may mayaman, may mahirap din, pero hindi ganyan kalayo ang agwat ng mayaman sa mahirap. Sa Sweden halimbawa, yung presidente ng Union nakaupo sa board ng isang korporasyon na may representante sila, mga waiter doon, mga janitor, naka-kotse. No? At may kasaganahan ng buhay. Hindi tulad sa atin dito na ang mahirap ay talagang mahirap. Ang tawag nga dyan, subhuman condition. Mahaba ang dahilan. No? Isa dyan ay ang kasaysayan kasi nasakop nga tayo ng Kastila at ang model nila, yung feudal Europe, yun din ang in-apply dito sa Pilipinas. May mga royalty, may mga aristocrat, no? At may mga peasant. Dito rin, in fact, sa Pilipinas nga may mga term tayo dyan, ano? Mga alipin sa gigilid, no? Na yung social strata ng lipunan at ito'y kinonfirm at in-enhance at sinuportahan, pinalago pa ng reliyon. Ganon din kasi ang mga pari bahagi sila ng aristocracy. Kaya nga nung French Revolution, isa sila sa mga kinatay, mga clergy, no? Dahil marangya yung buhay nila, wala silang pakialam sa mga mahihirap. No? Ano bang gagawin natin? Uh, Isa sa mga pilosopo na talagang pinag-aralan ko ay si Karl Marx. No? Although hindi rin ako naniniwala sa communism na pantay-pantay lahat because inequality will always be there. Halimbawa, bigyan ko kayo lahat ng 1 milyon ngayong umaga. Pagdating ng hapon, may inequality na naman. Kasi yung iba mag-i-invest, yung iba magne-negosyo, yung iba magsa-shopping spree. Kaya pagdating ng hapon, may inequality na naman. Yung iba yumaman, yung iba naghirap, o yung iba ubos na. No? Kaya nga utopia ang tawag eh. Pero may punto si Marx dyan sa kanyang class struggle. Although I think Marx is the most misunderstood philosopher in history kasi take note, kung mababasa nyo, may sinasabi siya abolish the state, abolish private property, abolish religion. Pero take note, Marx never wrote in English. He wrote in German. At isang characteristic ng German language, it's capable of fusing 2 to 3 terms into one, like Volkswagen. Fox is people, Wagen is car, people's car. Or poltergeist, geist is ghost, polter is violent or noisy. No? Ang termino na ginamit ni Karl Marx ay Aufhebung. He never used the word abolish. Ang Aufhebung ay means 3 things consecutively: partial abolishment, partial preservation, and transformation. In other words, i-abolish mo yung masama, i-preserve mo yung mabuti, at i-transform mo siya sa mas nakakataas na antas pa ng kamerona or ng being o ng lipunan, no? Of a boom. Kailang it was taken literally. I did not see the devil in Marx. I saw the devil in Lenin and Stalin. And besides, the conservative communist model failed in history. Kita natin yan sa Russia, sa China, sa iba pang mga communist country. No? Ang China ngayon umangat kasi ang model nila tinatawag ni Xi Jinping na socialism with Chinese characteristic ay actually social democrat. Kasi sa communism, walang private property, the state controls everything. Ang extreme naman ay ang capitalism, yung laissez-faire, hindi pinapakialaman ng Estado ang market. No? Kita rin natin ang failure niyan sa halimbawa sa Estados Unidos. Ang social democracy stands in between. May state regulation, the same time may private property, may free market. No? Pero hindi siya masyadong free. No? So kahit nga sa China, nire-regulate talaga. Maraming bilyonaryo pero nire-regulate nila tulad na kay Jack Ma. Socialist
sosyalismo eh, no? Na hindi kailangan lumayo ang antas ang agwat ng mayaman sa mahirap, no? Kaya ano ang gagawin natin sa Pilipinas? Actually, yung sweldo hindi lang yan ang sagot sa income, no? Kailangan na systemic yan healthcare, basic services, kailangan functioning sila, no? Tulad sa alimbawa sa alala ko si Belgium saka si Germany, kung babae ka, gusto mo lang mga anak, mong trabaho, the government will pay you everything. Kasi nag-dwindling, bumababa ang populasyon nila eh. Ganon din sa Singapore. Pero sa mga social democratic countries, halimbawa, mula sa pagkapanganak mo hanggang sa pagkamatay mo, ang daming suporta ang sistema, ang gobyerno, no? Sa gatas pa lang, sa hospitalization, no, sa pagpapaaral, no, hanggang sa pagpapalibing. Uh, malalaki din ang taxes nila, no? O dito malaki rin, pero nakikita naman natin saan pupunta yung taxes natin. Pupunta lang sa turakot. Napakalaking problema ito, pero hindi imposible na masolusyonan na mapaliit natin ang agwat ng mayayaman sa manghihirap. Kasi ngayon sa tingin ko, hinog na ang sitwasyon na talagang dapat palitan na ang gobyerno kasi they're no longer serving the interest of the people at saka katakot-takot ang korupsyon na nangyayari. Kaya lang, no, paano natin paggalawin ang tao? Kasi sabi ko nga may people power fatigue na kasi nangyari sa Pilipinas, EDSA 1, lalo na sa EDSA 1, ano, nagkaroon ng peaceful revolution, pero ano nangyari? Tinake over din ng mga elite ang sistema. So ganun pa rin. In fact, lumala pa. Ang mahirap lalo naging mahirap, ang mayaman lalo naging mayaman. So parang desperado na rin o wala na rin pakialam ang mga nasa baba na makibaka, makilahok kasi sabi nila, wala naman tayong pakinabang dyan, sila-sila rin yan. Mga alam mo, tama yan eh. No? Kaya dapat demokrasi tayo sa isang demokrasya, dapat bawat tao may tinig, may boses pakinggan o sa critical social theory pa, yan ang public space na lahat ay pwedeng magsalita, lahat ay may posisyon, hindi lang dinodominate. No? Kasi may inequality will always be there forever. Ang problema kung may isang sphere, may isang class na talagang dominated ang public sphere na sabi nga ni Marx sa kanyang historical materialism, the world is created in the image and likeness of the ruling class, the bourgeois, no? Ang batas, kita mo naman batas, pumapabor sa mayayaman, no? Ang kultura, ang edukasyon, lahat, no? Talagang pabor sa higher class, hindi sa talagang sangkatauhan sa tao. Hindi rin ako naniniwala sa violent revolution kasi ang violence spiral yan eh. In fact, as a student of ethics, I always understand ethics not only as the do's and don'ts in life, kasi mga Pilipino, ganun ang pagkaintindi nila sa moralidad, anong bawal, anong pwede. Hindi po ganyan. Kundi, ethics is a critical, pinag-isipan, creative, mapandika, and generous response to a conflict situation. Critical, creative, and generous. So, kaya nga naalala natin si Gandhi kasi kakaiba yung response niya sa kolonyalismo ng mga Briton. Kaya nga naalala rin natin ang EDSA 1 kasi hindi violente na revolution. Although may mga nangyayari din, may mga naniniwala din na kailangan talaga ng violence, na dumanak ang dugo para matuto mga Pilipino. Hindi po ako naniniwala dyan kasi makikita natin sa kasaysayan, ang dami na rin ganyan. Wala rin nangyari. Nag-spiral down pa nga yung iba. Kundi siguro ang imbitasyon sa atin, being critical, maging mapandikha, creative, and generous. At huwag masyadong umasa sa 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 Diyos kasi God sa mga socialist nasa international yan eh. Walang manunubos na asahan kundi tayo mismo ang magre-resolve nito. Kaya nga, kahit sa APO noon, sa Association of Philippine-China Understanding, kasi marami na tayong palabas at talagang nagsisinungaling yung mga tuta ng kano dito. Pero ang challenge ay paano i-communicate, no? Ano communicate sa Pilipino? Ipahayag sa mga nakakarami
sa isang lingwahe na maintindihan nila. Hindi yung highfalutin, very technical kasi wala din yan. Kaya nga, yung mga tuta ng kano, simple lang naman ang style nila. Inapi ako, inagawan ako. Kaya effective. Pinaliwanag ko na rin yan sa Cinderella Complex. No? Kaya ganun siguro ang challenge, no? Sa communication talaga. No? Para mas maging epektibo, magising mga tao, at talagang manindigan. No? Kababasa ko lang, nasuspend na raw si Baste at mag-people power sila doon sa Mindanao. Sana maging matagumpay. Kaya lang, sa Manila talagang sentro, kahit mag-people power kayo doon, parang walang pakialam ang Manila eh. Parang noon din, nag-EDSA 2 halimbawa sa probinsya, siyempre may mga lumahok, may mga nagkaravan din. Pero sa kalahatan sa probinsya, parang wala lang. Normal lang. Sa Manila talaga ang sentro ng lahat. Yan pa ang dapat solusyonan natin. The Great Divide, no? Napakalayo ng agwat ng mga mahihirap sa mayayaman dito sa Pilipinas. At maraming sociologists naniniwala na yan ay isang social volcano, isang bulkan na anumang panahon ay pwede nang sumabog at maaaring sumabog yan sa isang madugong revolusyon. Sana wag naman. Kaya nga delikado yan. Ang social volcano, yung malayo ang duwat ng mga mayayaman sa mga mahihirap. Kaya ipapatuloy ko dito sa Bugtaw, hindi masyadong mahaba, simpleng lingwahe na sana maintindihan ng karamihan. At seryosong problema ang The Great Divide. Maraming salamat.